Nagsisigawan at nagtataasan ng boses. Ganito ay sinalarawan ni Senador Amy Marcos ang sitwasyon sa pamumuno nito ng pagdinig sa Senado kaugnay ng pagpapasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Aniya, hindi niya akalain na kung ano-ano ang maibubunyag sa Senate hearing habang ang pakay niya lang ay magkaroon ng kaliwanagan ng kontrobersyal na pangyayari. Bukod dito, malalim din anya ang kanyang pinaghuhugutan dahil nang dalhin si Duterte sa The Hague, Netherlands ay wala siyang ibang naaalala kundi ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Dagdag pa ng senador, hindi niya ginawa ang investigasyon ng Senado dahil sa endorsement, lalo pat dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte. Gayunman, nagpapasalamat ito sa pakikilahok ng pangalawang Pangulo sa kabila ng mga issue ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Yes. Magkaibigan naman kami sa politika, kaalyado, dapat. At sa labas ng politika, kaibigan ko pa rin. Siyempre, may panahon na naaasar yan sa akin. May panahon na gusto ko rin siyang awayin. Pero sa palagay ko, hindi nakakatulong yon. Kapag hindi nakakatulong, hindi ko na pinapatulan. Sa ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng konklusyon si Senador Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay former President Duterte. Pinag-aaralan pa rin ito kung magsasagawa pa ng ikalawang Senate hearing kaugnay ng issue. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.